Sa mapagpalang araw po sa atin lahat, meron po tayo ditong gagawing isang single door refrigerator. Hisense po ang tatak niya. Sabi po ng may-ari ay dinipros lang daw niya ito ng umaga, tapos nung gabi nung pinandar niya at nilagyan niya ng yelo, kinabukasan hindi siya gumawa ng yelo. So tingnan natin kung ano po ang kanyang problema. Ang refrigerant po niya, ayan, R600 yung nakakarga sa kanya. Sabi po ng may-ari, bali 4 years pa lang niyang ginagamit tong refrigerator na to. Yan, ganda pa ng loob, oh. Tayong-tayo pa yung mga coil niya. Bali, iuuna natin to para pagpunta natin doon sa likod, maandar na yan. So yung kanyang bandang likuran, yan. Yan yung kanyang compressor R600. Parang duda ako sa lugar na to. Yan, parang meron siyang slightly leak dito sa lugar na yan. Ayan, oh. Kakalasin natin dito. Pasukan natin nitrogen. Titingnan natin kung may lalabas siyang leak. Yan po yung kanyang electrical wiring diagrams. Dito natin puputulin ito sa lugar na to. Yan. Putulin natin siya. Yun. So walang pryo na lumabas. It means na may leak nga ito. Ito. Papalitan natin tong filter dryer na yan bago natin siya ipa-flashing para maganda yung kanyang pagkakarga natin, para maganda yung kanyang system, malinis na malinis. Yan lang ang mabigat dito sa R600. Talagang pagka binulot mo, nagliliyab eh. Yung pag nagmarka ng ganyan, saka natin puputulin. Sisiguraduhin lang natin na may butas siya. Yan. O, yan. Para sigurado. Pagkatapos lilinisin agad natin ng diha. Yan, ganyan. Malinis na yan. Para yun, ang butas niya, yun. So ipa-plug natin, sisit lang natin sa amperes tong ating ammeter. Bali kukunan lang natin to ng bomba. Bukod pala sa leak, sira pa pala tong relay na to. So ang gawin natin, palitan natin ito. So yan, kinabitan ko ng bagong relay ito. Kinumbert ko, titingnan natin kung maandar siya. So i-plug natin. Yun, 0.4 ang nakukuha natin. Tingnan natin yung kanyang buga kung malakas. Yun, hindi siya bumubomba ng langis. So proseso natin, okay na yan. Iligtisin natin yung ating ginawa. Pipigilan lang natin na ganyan. So ibig sabihin, ayos yung ating pagkakahinang, wala siyang leak. Ayan. Ayan, oh, wala rin bara.
ito. Ang gagamitin natin yan, bagong bago yan. So okay na yan. Magpo-proceed na tayo ng vacuuming. So ang ganda ng hinang natin, wala nang leak yan. Yan. So yan, nagpo-proceed na po tayo ng pag-vacuum. Palibasa ay malakas yung ginagamit nating vacuum pump. Ayan oh, negative agad siya. Okay, antayin lang natin. Ready na po itong ating crayon. Ayan, Sulfron R600. Yan po yung ating ikakarga dyan maya maya. May thread po yan sa loob. Ayun, yun ang tatama doon sa lugar na yun. Kaya ayan, ganyan. Lalapat yun, yun. Kasi higpitan nyo dito sa ibabaw. So okay na yan. Yan, ganyan lang po paggamit nyan. So yan nga po, pagkalipas ng 20 minutos ay magpuproceed na tayo ng pagkakarga. Ang una natin gagawin yan, isasarado muna natin itong suction line na yan. Yan, isasarado natin yan. Kapag naisarado natin yan, sigurado na, ay i-off natin ngayon itong ating vacuum pump. I-off natin yan. Yan. Pagkatapos, ibubukas natin to. Ibubukas na natin to. Yan. Naka-ready na yan. So yan, palibasa ay bukas na yan. Ang gagawin muna natin, ipapalis muna natin. Yun. Sarado natin. Tapos, kargahan natin. Yan. Siyempre, pumapasok na yan. Bukas natin mabuti to. Yan. Pumapasok na yung ano dyan, yung preo natin. Bukas natin. Initialan lang natin siya ng 5. Yan. Mga 5 initial natin. Yan. Medyo kalug-kalugin natin kasi mabilis lumabig to eh. Yan. So yan. Maabot na ng GC. Sarado muna natin. Yan. Sarado natin. Yan. Yan. Stitchingin natin kung ilan na yung karga niya. Yan, bumabacuum naman yan eh. Yan, bali ang i-initial natin dyan, ang ikakarga ko dito negative 1. Negative 1 lang. So ang ayan, 0.5. Yan. Puro initial na 4 para hindi siya bumacuum. Bago lang tayo magbawas. Yan, antayin lang natin. O, bumababa pa. So dagdagan pa natin ng konti. Madali namang magbawas eh kung talagang sobra yung ating ikarga eh. Madaling magbawas. Yan. Patitigilin lang natin siya. O yan, tumigil na siya. So ibig sabihin, okay na yan. Yan, yan, okay na yan. Sarado na natin. So yan, okay na yan. Initial na siya, yan. Ang dapat na maging karga niyan talaga ay dapat negative 1. Yan. Mag-leak test tayo. Tingnan natin tong ating ginawa. Yan. Leak test natin lahat yan. Baka mamaya mayroon siyang leak. So ayos. Wala siyang leak. Yan. Tingnan natin dito sa may filter niya. Yan. Bali, ang ginawa ko po dito, hindi ko na ito ipinakita sa inyo kung paano ko ito pinalasing kasi ayan na yung ulan eh. Pero yung proseso ko po ng pagpaplasing, ganun din, katulad ng mga napapanood nyo sa aking mga vlog, ay nandun po yung aking sistema ng pagpaplasing. So yan, halos nasa 0 na siya. Mainit siya. So yan, okay na yung kanyang karga. Ang ginagawa ko po kapag ito ay aking ipinipinsop, inuup ko muna yung compressor kasi mahirap siyang ipinsop ng negative
papasukin siya ng moisture. So ang ginagawa ko, inuup ko para tumaas-taas muna yung kanyang temperature para hindi siya pasukin ng dalawang ipit. Yan. Butas. Yan. Yan, ipasok natin. Bago itutulak natin para siguradong pasok na pasok siya. Ayan o. Ilulubog natin o. Ayun. Pagka umawas ng ganon, okay na yan. So pag nakita natin umawas na, ayan, umawas na. Ibig sabihin, pinsop na yan. Ayan o. Mainit-init pa. Ayan, wala o. Wala nang kasingaw-singaw yan o. Ayan o. O. Liligpis natin para siguradong wala. So ayun, walang kaliklik yan. Ayan o, lapit natin, baka mayroon pang naliligaw na bahagya eh. O ayun o, wala o, linis na linis yan. O ayan o. Okay, so ganyan lang po mag fence off. Ang gagawin nyo, pag nabunot nyo, may butas pong lalabas dyan, ipasok nyo dun yung inyong silver rod, ibaon nyo sa loob, saka nyo siya iinitin, tutunawin. Habang itinutunaw nyo siya, itinutulak nyo yung silver rod para bumabaon siya sa loob. So yan lang po. Yan, palibasa nga okay na yan. Tatanggalin na natin yung pagkakapinsop. So ipa-plug natin, pandarin natin. Yun, okay na. Yan. So yan yung ating pinsop. Ayan o, ganda ng pagkakapinsop nya. Ayan, talagang walang kasingaw-singaw po yan. Puputok na lang yan sa ibang tubo, pero dito sa mga bagong hinang hindi na po puputok yan. Sa po ay okay na tong ating refrigerator. Tingnan natin yung kanyang temperature sa loob. So ayun, nakakakuha tayo ng -10. Yan, ang ganda ng heating nya. Pag ganyan ang heating, ibig sabihin malinis na malinis ang loob. Ayan o, ang ganda ng heating nya, ang lamig. O ayan o, so okay na po yan. Okay na, tiniwarik natin para yung daloy ng tubig. Ayan, nakatagilid siya yung bandang likuran nya. Dati napakadumi, ayan niya, sobrang linis na oh. May nakukuha tayong 0.5 amperes. So yan po, nakatapos na naman tayo ng isang project. Yun, yan, ang ganda na ng loob. Ano? Maraming pong salamat muli sa inyong pagsuporta sa akin. At nawa po ay patuloy nyo akong suportahan sa aking mga video. Huwag nyo po sanang kalimutang mag-like at pindutin nyo notification bell at paki-subscribe na rin po. Maraming pong salamat. God bless at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. So nandito nga po pala yung may-ari ng ating ginagawang refrigerator, si Ate Malin. O Ate Malin, hi ka naman sa mga kaibigan natin. Ito po, itong aking rep ay nagawa po ni Kuya Amado na matagal na hindi nagagamit, na-stock, ay nagawa po niya ng paraan. At salamat po.